Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay may iisang kaso na halos 5 taon nang tinututukan ng buong crypto community. Ito po ay walang iba kundi ang laban ni Ripple laban sa SEC. Ngayon na si XRP ay nagtitrade na sa halagang $2.95, ay marami ang nagtatanong. Bakit tila hindi pa rin umaangat ng malaki ang kanyang presyo kahit malapit nang matapos ang kanyang kaso? Ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Ginoong Zach Rector, ay hindi pa raw naka-price in ang posibilidad na matatapos na ang Ripple versus SEC case. Sa madaling salita ay parang hindi pa rin po siniseryoso ng market ang epekto ng isang final na decision. Pero bakit nga ba ganito? At ano po ang pwedeng mangyari sa presyo ng XRP kapag tuluyang natapos ang kasong ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng kasong ito, ang sinasabi ng mga eksperto at kung bakit naniniwala ang ilan na ito ang final window of opportunity bago sumabog si XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po sinasabi ng analyst na hindi pa naka-price in ang kaso. Ayan, ayon po ulit kay Ginoong Zach Rector ay hindi pa umano kinukonsidera ng kasalukuyang presyo na XRP ang posibleng epekto ng final resolution sa kasong ito. Kahit pa halos 5 years na ang nakalipas mula nang magsimula ang legal battle ay tila marami pa rin ang hindi naniniwala na matatapos na ito sa lalong madaling panahon. May malaking disconnect o pagkakaiba raw sa nararamdaman ng market at sa totoong estado ng kaso. Habang ang iba ay nag-aakalang matatagalan pa ito, ay may mga analyst na nagsasabing ilang linggo na lang ang natitira. Ngayon ay ano po ang sinasabi naman ng dating SEC lawyer tungkol sa timeline? Yan, ayon naman kay Ginoong Mark Fagel na isang dating abogado ng SEC, ay malapit na raw matapos ang appeals process. Ang parehong kampo ni na Ripple at SEC ay inaasahang magsasubmit ng status update ngayong darating na August 15. Ang update na ito ay maaaring magbukas ng pinto sa tuluyang pag-atras ng parehong panig mula sa kanilang mga apila. Ibig sabihin ay posibleng magkaroon po ng full dismissal ng kaso. Kung mangyari ito ay magiging opisyal na tapos ang matagal na labanan na ito sa legalidad. Ngayon ay ano nga ba ang kasaysayan ng kasong ito? Nagsimula po ang kaso noong pang December 2020 nang akusahan ng SEC si Ripple na nagbenta umano ng unregistered securities sa pamamagitan ni XRP. At noong taong 2023 ay nagdesisyon na ang korte na hindi isang security si XRP sa mga retail transactions. Pero tuloy pa rin po ang usapan tungkol sa institutional sales at kung anong remedies ang dapat ipataw. Kaya kahit may partial victory si Ripple noong taong 2023 ay nananatiling may legal cloud pa rin sa ulo ni XRP. Ngayon ay bakit po may hesitation pa rin sa XRP community? Marami pong XRP community members ang hindi pa rin po naniniwala na matatapos agad ang kaso. Marahil dahil sa haba ng panahon na inabot nito sa paulit-ulit na delays. Pero ayon po kay Ginoong Zach Rector ay ang kasalukuyang pag-aalinlangan na ito ay maring huling pagkakataon para makabili ng XRP sa kanyang mababang presyo.
Kapag natuloy po ang dismissal ay maari po umanong pumasok ang malaking kapital at investors na matagal nang naghihintay sa kalinawan ng regulatory status ni XRP. Sunod po nating katanungan ay ano naman ang epekto ng posibleng ETF sa presyo ni XRP. Bukod po sa pagtatapos ng kaso ay may isa pang bullish factor na binabantayan ng mga analyst. Ito ay ang posibilidad ng XRP Spot ETF approval. Ayon po kay Ginong Rector ay kung papasok po ang kahit $5 billion mula sa ETF inflows ay maaring mag-push ang presyo ni XRP lampas sa $7. Isipin mo ito. Noong July ay nakatanggap po ng $5.4 billion ang Ethereum mula sa spot ETF inflows. Kung ganito rin po ang mangyayari kay XRP ay posibleng umabot po siya sa $10 to $20 sa loob lamang ng isang taon. At ito po ay hindi haka-haka lamang. May datos po na sumusuporta sa projection na ito base po sa tinatawag na market cap multiplier effect. Ayan. Bilang panghuling katanungan ay ano po ang mangyayari sa presyo ng XRP kung matapos na ang kasong ito. Yan, kung matatapos na nga ang kaso sa pagitan ng Ripple at SEC ngayong August, ay maraming analyst ang naniniwala na hindi lang tataas si XRP. Posibleng pumasok ang mga bagong investors, institutions at mga bagong use cases para kay XRP. Ang pagtanggal po sa legal uncertainty ay parang pagbubukas ng floodgates para sa mass adoption. At kapag nangyari ito, ay mas mabilis ang magiging paggalaw ng presyo. Hindi na ito babagal tulad ng mga nakaraang taon kung saan ang presyo ay parang laging may humihila pababa. Ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay mahalaga pong bantayan natin ang galaw ni XRP. Kung totoo ngang matatapos na ang kaso ngayong August, ay ito na ang tamang panahon para suriin natin kung bibili na ba tayo or maghihintay pa. Mababa pa rin po ang presyo ng XRP kung ikukumpara sa mga posibilidad na presyo, posibilidad na kanyang presyo pagkatapos ng lawsuit. At kung sakaling maaprubahan pa ang XRP ETF, ay doble po ang magiging epekto nito. Kaya kung ikaw po ay isang hodler or active trader, ay may magandang pagkakataon po ngayon na pag-aralan sa XRP at ang kanyang galaw. At bilang panghuli, para po sa akin ay ito na ang isa sa pinakamalalaking turning point sa kasaysayan ng XRP. Ilang taon nang pinipigilan ng regulasyon ang kanyang full potential. Pero ngayon ay parang unti-unti nang nabubuksan ang daan patungo sa mass adoption. Hindi pa po tapos ang laban pero nasa dulo na tayo ng matagal po na tunnel. Ang market ay maaring hindi pagising pero kapag dumating ang balita ng dismissal at ETF approval ay tiyak na magugulat ang marami. Ang tanong po ay simple lamang. Naghahanda ka na ba bago pa man dumating ang alon? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.